guys, ako si Angeline. Nag-aaral, nagvo-vlog at nagne-negosyo. Ngayon, nandito nga pala tayo sa may Manila North Cemetery. Ito nga pala yung horror content natin, part 2 na. Konting background nga pala sa Manila North Cemetery. Located nga pala to sa may Metro Manila. Alongside siya ng Andres Bonifacio Avenue. Katabi nga din pala nito yung Chinese Hospital. Kilala nga din pala to bilang City of the Dead. Tinayo nga pala to noong 1904. At mahigit 1 milyon na ang mga nakalibing dito. May mga nakalibing nga din pala ditong mga bayani, artista at mga presidente. 24/7 nga palang bukas to. May iba't ibang religion at kultura ang mga nakalibing dito. So ngayon nandito nga pala tayo sa Manila North Cemetery. So itong puntod na nasa likod ko is yung puntod ni dating Presidente Ramon Magsaysay. So ngayon lang ako nakapunta dito at tara samahan niyo ako. So in case bago kayo pumasok may makikita kayong gate muna dyan. Pero open lang siya guys, nakaparking siya. Tapos napapaligiran to ng mga puno. Kaya may mga upuan siya kasi nga pwede kayong upo dyan. So ayun guys, first time ko makapunta dito sa Manila North Cemetery. Tapos first time ko dito mahawakan yung puntod ng dating presidente. So ayun guys, pinanganak siya noong August 31, 1907. Tapos namatay siya noong March 17, 1957. Tapos napakalaki nito. Merong flag ng Pilipinas. Pero nakaano siya, nakaukit siya ng semento guys. Tapos itong nasa likod niya is puntod naman ng asawa niya, si Luz Banson Magsaysay. So pinanganak siya ng July 25, 1915. Namatay naman siya ng August 17, 2004. 2004 guys, kapanganakan ko yan pero hindi August, May ako. So ayan guys, tapos sa likod niyan may nakalagay sa lapida na malaki na the president should set the example of a big heart, an honest mind, sound instinct, the virtue of healthy impatience, and an inviting love for the common man. So ayan guys, first time ko makapunta dito. Ang laki pa niya guys. Grabe guys, first time ko makapunta dito sa Manila North Cemetery. Pero may mga nakatira na pala talaga dito guys, so sobrang laki nga. Para siyang subdivision. Habang naglalakad nga kami dito, napansin namin na marami na talagang nakatira ng mga tao. Itong Manila North Cemetery nga ay isa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Public cemetery nga din pala to at pagmamay-ari siya ng Manila City Government. Yes, kaya nandito naman tayo sa pinaka-center na itong cemeteryo. So ayan, dito pa lang sa sahig may mga nakalibing na may mga lapida na siya. Tapos ayun guys, merong, di ba nang tawag dyan eh? Ano ba tawag dyan guys? Comment naman kayo dyan kung anong tawag. Pero para siyang yung nasa gitna ng sa circle. So ayun guys, kahit dito may mga lapida na din. Grabe, ang dami. So ngayon guys, October 17, 18. Wala pa naman gaanong tao, pero bago mag-November 1 yan, dadami na naman yung tao dito. So guys, pag pumunta kayo dito, para talaga siyang subdivision na napakalaki, maraming way. Kaliwa kanan, diretso. Pansin ko may mga bahay na talaga siya dito, so tinirahan na din talaga sila. Tapos, medyo dumidilim na din guys kasi mag-6:30. Nakita nga din pala namin ang puntod ng dating mayor ng Maynila na si Alfredo Lim. 2 beses nga pala siyang naging mayor ng Maynila. Taong 1992 hanggang 1998 at taong 2007 hanggang 2013. Kilala nga pala siya sa palayaw na Dirty Harry dahil sa matatag niyang pagtutol sa mga krimen. Pinanganak nga pala siya sa Tondo, Maynila. So guys, nandito nga pala tayo sa nilibingan ni dating mayor Lim, dating mayor ng Maynila to. So, ayan, parang meron na siyang sariling chapel na siya guys, pero puntod lang niya nasa loob. Hindi niya mga picture niya dyan guys, yung mga narating niya noon. So, dito pala siya nakalibing guys sa Manila North Cemetery, yung dating mayor ng Maynila. Pangalan na makita natin yung mga dating presidente, dating mayor dito sa Manila North Cemetery. Nakakatakot naman kasi yun, oh. Tingnan mo yung itsura niya. Yung itsura ng mukha. Kasi yung mga napuntahan natin ngayon dito, hindi kami masyadong nakapalikot kasi grabe as in sobrang ang bilis magdilim. Kanina napakaliwanag pa, ngayon talagang pag walang flash yung camera o kaya walang flashlight, talagang sobrang dilim. Tapos ang madami naman tao dito guys, yung mga bata ganyan. Pero sobrang dilim na niya kasi. So kaya hindi na kami makapalikot ng ganda. Dito na lang kami inikis namin. Pero kahit saan ka tumingin dyan guys, kaliwat kanan may mga puntod talaga. Meron nga itsurang bahay na siya. Ang flag na naman ng Pilipinas. So ayun guys, kung makikita nyo lang at kung nararamdaman nyo lang kung ano yung
mag-isa na ako dito. Siguro pag ano yan guys, lalo mas nakakatakot dito pag gabi na. So, ayan yung mga actually guys, merong mga instruction dito nila Papa Jesus yan. Yung mga ganito guys, oh. Ayan, may mga instruction na dito. Sa mga gilid-gilid may kita nito. Pero once na pumasok na kayo doon, malilim na. This time siguro, pag pumunta tayo dito, talagang magpapaabot tayo ng sobrang. Hindi na nga pala kami tumuloy pang mag-ikot dahil may iba na kaming nararamdaman. Dahil yung mga ilaw ay nasa bungad lang at nandun sa dulo ay wala nang mga ilaw. Pinagpapawisan na nga pala kami ng malamig. Next time, masaagahan natin ang pagpunta dito para makita nyo talaga yung lugar. May iba't ibang mga kwentong misteryo nga pala ang mga nababalot dito. May mga kwento dito na ang mga kaluluwa daw ng namatay ay kumakalat sa gabi. At ayon pa sa iba, may mga kakaiba silang tunog na naririnig at may nakikita din silang kakaibang ilaw sa gabi. At sabi pa ng iba, nakita na nila ang kaluluwa ng dating mga bayani at presidente. Maraming kababalaghan ang bumabalot dito sa Manila North Cemetery. Kaya palagi tayong magbigay ng respeto sa mga namatay at sa pamilya nila. Lagi nga din natin tandaan na walang masama kung susunod tayo sa mga pamahiin. Catch a good time, even if it takes all night.